Pinagbigyan niya yung isang rehiyon. Wag lamang dumating yung panahon na pag tumakbo siya bilang isang gobernador, matalo na siya. Hindi naman siya pumatay ng libu-libong tao para hindi nga naalis sa posisyon eh. Yung isang chief ng PNP noon na pumatay ng libu-libong tao. Tapos ngayon, yung nagligtas ng mga tao sa isang taong rapist, yun tuloy ang natanggal. Yung isang taong nagpanagot, humuli doon sa mga taong pumatay, yun tuloy ngayon ang natanggal. Baliktad ang sistema sa bansa natin. Kaya dapat na talagang baguhin. Talagang ang galing. Ang galing magdrama nitong tao na ito. Napansin ninyo doon sa kanyang ginawang pagsasalita, talagang kulang na lang. Tumulang luha. Kulang na lang. Magpunas ng magpunas. Pero pinipilit niyang umiyak na walang luha. Ganyan kagaling magdrama itong tao na ito. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Itong noon napakabangis. Ngayon mukhang hindi ko alam kung anong masasabi natin dito sa tao na ito. Pero nakikita natin, base doon sa mga sinasabi niya, masama yung loob niya sa pagkatanggal nga ni General Torre. Mamaya, itutuloy natin ang video para malaman natin kung ano ba talaga yung pinaghuhugutan nito. Bakit mukhang masama ang loob niya sa pagkawala ni General Torre na tinanggal, siniba ng kanyang amo na si PBBM. Yan na pag-uusapan natin, pero bago tayo magsimula, siyempre, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, silent viewers. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo dito sa munting channel na Boss Rick Reaction TV. At siyempre, bago tayo magsimula, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Nandito na naman ang inyong lingkod na handang magbigay sa inyo ng impormasyon, ng entertainment at kung ano-ano pa, etc. Kaya ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay itong si Ob na biglang naging iyakin. Panoorin muna natin ang video at syempre mamaya bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Ready na ba kayo? At hindi ba kayo nagtataka kung bakit umiiyak itong Ob na ito pero walang luha? At syempre, dito sa video na ito, dito magsisimula yung ating reaksyon. Kaya kasali kayo dyan sa baba. Pero syempre, bago yan, sabay-sabay natin panoorin ang video at nang makapag-react tayo pagkatapos natin mapanood ang video na ito. Ready na kaya ito? O Bob, ready ka na ba? Ready na raw. Ipasok na natin ang video. Ayun na! Puro niya yung sarili niya. Pinagbigyan niya yung isang rehiyon. Wag lamang dumating yung panahon na pag tumakbo siya bilang isang gobernador, matalo na siya. Alam niyo kung anong sitwasyon ni General Torre ngayon? Nasyak siya. Nagulat siya. Hindi niya labos maisip na sa kabila ng kanyang pagsunod, pagmamalasakit, halos maging aso na nga si General Torre kay PBBM. Tapos naging ganito yung ending. Paaminin ko sa inyo totoo, masama ang loob ko sa ating Pangulo. Pero okay lang, sige, tignan natin kung anong magagawa ng bagong chief PNP ngayon. O kaya ba niyang gawin yung mga nagawa ni General Torre. Pero ganun pa man, naniniwala ako na hindi po malilimutan ng ating mga kababayan yung mga nagawa po ni General Torre. Dahil siya lamang po katangitanging general na nagbigay po ng hustisya sa mga binaboy ni Kibuloy. Siya lang ang katangitanging general na mas pinili ang mga anibang buhay alang-alang sa mga biktima ni Kibuloy. Kaya sa ating Pangulo, sana mali ang iniisip namin sa iyo na nadidiktahan ka ng isang reliyon na iniisip mo makakatulong din sa iyo balang araw. Pero ganun pa man, kay General Torre, saludo po kami sa iyo, sir. Hindi namin malilimutan ang iyong kagitingan. Pero may awa din ng Diyos, malay mo, may mas magandang posisyon na ibibigay sa iyo si PBBM. Pero ganun pa man, gusto ko sabihin na hindi ito ang katapusan ni General Torre. Dahil yung mga taong katulad niya na lingkod bayan ay marami pang magagawa. Marami pang matutulungan. Alam ko nalulungkot yung mga biktima ni Kibuloy sa ginawang ito ng administrasyon. Pero isa lang ang masasabi ko kay John Vic. Ikaw putang ina mo ka. Ang kapal ng mukha mo. Dahil lang ayaw mong masingitan, ayaw mong kapal ng mukha mo, John Vic Remulla. Sa maliit na pagkakamali, kahit wala namang pagkakamali, ginawa mo malaking pagkakamali dahil ayaw mo lang masingitan. Kaya kung putang ina mo ka, sana hindi ka na magasing bukas. Tarantado ka. Kapal ng mukha mo. Sa ating Pangulo, sana naman huwag mong kalimutan yung sakripisyo ni General Torre para sa iyo. Nakakasama na ng loob, mga minamahal ko mga kababayan. Talagang sobrang nakakasama ng loob. Pero ganun pa man, umaasa po ako sa ating Pangulo na magagawa niya yung kabutihan para kay General Torre. Pasensya na po kayo kung ako'y naging emotional. Naaalala ko lang kasi talaga
yung mga naging sakripisyo po ni General Torre. Pero ganun pa man, pasensya na po kayo ha. Medyo hindi ko makaya yung ano ni General Torre ngayon eh. Hindi makapagsalita si General Torre sa sobrang gulat. Hindi naman siya pumatay ng libu-libong tao para hindi nga naalis sa posisyon eh. Yung isang chief ng PNP noon na pumatay ng libu-libong tao. Tapos ngayon, yung nagligtas ng mga tao sa isang taong rapist, yun tuloy ang natanggal. Yung isang taong nagpanagot, humuli doon sa mga taong pumatay, yun tuloy ngayon ang natanggal. Baliktad ang sistema sa bansa natin. Kaya dapat na talagang baguhin. Talagang mabigat yung kanyang loob. Siguro, naiyak din kayo, pero walang luha. Kagaya ng ginagawa niya, at kagaya ng napanood natin sa video, talagang mapapansin mo ito, may background pa, di ba? Sana hindi tayo makapirate dito. May background music na talaga nakakalungkot. Kasi nga, malungkot daw siya sa nangyari sa kanyang idol na si General Torre. At dito, pilit niyang ikinakapit ang isang relihiyon na hindi niya pinangalanan, pero doon sa kanyang title, nilagay niya doon yung Iglesia ni Cristo. Bakit kaya ganito itong mga tao na ito? Pag may nangyayaring hindi maganda sa gobyerno, kagaya nito, sinibak ng presidente, pero ididikit mo pa rin, ikakabit mo pa rin ang Iglesia ni Cristo na siyang nagpasibak nito? Mukhang hindi naman yata maganda yan. Gumagawa ka ng issue. Sigurado ka ba? May pruweba ka ba na ang Iglesia ni Cristo ang nag-request para tanggalin, sibakin itong idol mo na si General Torre? Kaya ang sabi niya rito, sa totoo lang, masama daw ang loob niya kay PBBM. Masama pala loob mo, ba't di mo murahin? Ba't di mo banatan? Diba? Masama palang loob mo eh. Ganyan ka naman, diba? O, sa tuwing masama ang loob mo, may minumura ka. May pinagsasabihan ka ng hindi magaganda. Ba't di mo gawin yan kay PBBM ngayon? Tapos, naintindihan daw naman niya si PBBM. Ang gulo mo! Kanina kasasabi mo lang, masama yung loob mo. Tapos biglang kambyo ka, naintindihan mo naman daw si PBBM. At baka daw, may magandang alok ito kay General Torre. Hindi ko na alam kung anong meron sa taong ito. Ibig sabihin lang dito, pinapakita lang natin dito na wala na talagang credibility. Wala na talagang credibility itong si Panyong. Hindi kagaya ni Boss Rick Reaction TV na talagang ang credibility nandyan. Kasi hindi natin pinapabayaan na maging balimbing tayo. Pagka mali, talagang mali. Pag tama, tama. Ganyan dito ang Boss Rick Reaction TV. Pag mali ka, kahit sino ka pa, talagang sasawayin ka. Talagang re-reaksyonan ka. Pero pagka tama ka naman, kahit sino ka, papalakpakan ka, re-reaksyonan ka pa din. Ganyan tayo rito. Bilib na bilib. Sabi niya pa rito, nagpakaaso na nga daw si General Torre. Diyan sa pananalita mo, parang pinipilit mo na hindi siya aso. Ano pa ba ang tawag dyan? Na lahat na lang na ichucho ng kanyang amo ay ginagawa niya. Naturalmente, aso ang tawag dyan. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Pero ngayon ang problema, dahil kagaya rin ng sinabi mo, nakuha niya na yung gusto niya ni PBBM. Nakuha niya na, so basura na sa tingin ni PBBM itong si General Torre. Pero para sa iyo, talagang humahanga ka. Bumibilib ka. At sabi mo pa nga kanina, hindi raw ito makapagsalita. Paano hindi nakapagsalita? Nagpa-interview nga ito. Talaga lang ha? Gusto mo marinig yung interview niya? O ito yung interview niya. Sasabihin mo hindi nagsalita. Ito yung interview niya, panoorin natin. Saglit lang ito. Ito yung interview ni General Torre. General Torre, pasok! Para maniwala itong obob na ito. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. O ayan, paano sasabihin hindi nagpa-interview yan? Hindi makapagsalita. Feeling close. Ang sinasabi natin dito, parang feeling niya barkada sila. Kasi alam na alam niya ang ginagawa at mga nararamdaman ni General Torre. Pero sa totoo lang, ikaw lang yung naglalapit sa sarili mo at huyo ka sa kanya. Doon pa lang sa ginawa mo drama. Magaling magdrama itong tao na ito. At syempre, pagkatapos ng kalungkutan, bumira ito. Bumalik yung kanyang bangis. Pinagmumura niya si John Vic Rebulla. Yan ang dapat mong gawin. Dapat ganyan din ang ginawa mo kay PBBM. Dapat pinagmumura mo din. Galit na galit ka, di ba? O ba't di mo mamura? Ako nagtatanong lamang. Ba't hindi mo kayang murahin? Diyan ka naman magaling. But anyway, yun naman karapatan naman niya yun. Dito nagbibigay lang tayo ng reaksyon kasi nga nadawit ang Iglesia ni Cristo. Na wala namang kinalaman ng Iglesia ni Cristo sa pagkasiba, pagkatanggal, pagkasipa kay General Torre. Yan lang po ang ating nililinaw dito mga kapatid, mga kababayan at mga boss. At pasensya na po kayo. Ito lang ang maibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito. At sana po, kung ano man ang mga reaksyon ninyo, i-comment ninyo dyan sa baba. Kayo na pong bahalang humusga sa taong ito.
With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.